po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig at taga-subaybay ng Oras ng Biblia. Ito po ang inyong lingkod, si Brother Elias, bumabati po sa mga kapatid na nagse-share mula sa Kidapawan, Bicol, at ngayon din dito sa Metro Manila. Nagpapasalamat po kami sa inyong pagsubaybay at pagsuporta sa programang ito. Binibigay po Brother Fred. Magandang hapon po sa aming mga mahal na taga-subaybay sa programa Oras ng Biblia. Narito naman po kami ngayong hapon upang muli pagpatuloy ang aming adhikain. Magandang hapon po sa mga nanonood at nakikinig ng programang ito. Kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa inyong lahat sa pagpapatuloy nyo sa panunod sa amin at sa pakikinig. Ngayon po meron tayong mga magagandang talakayin at binabati ko po lahat ng mga tagapakinig magmula po sa Apari hanggang Mindanao po. Maraming salamat po sa inyo. Ngayon, bago po tayo magpasimula, tayo po ay manalangin. Amundahan po tayo ng Brother Fred. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Amang banal Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, kami po ay humihiling ng gabay at patnubay sa oras na ito sa aming gagawin pong pagpapahayag ng iyong banal na salita. Nawa Diyos ay tulungan mo kami na ito ay maiparating namin sa aming mga taga-subaybay ng naayon lamang sa iyong kalooban. Nawa Diyos ay tulungan mo ang bawat isa sa amin at ganoon din ang mga taga-subaybay, ang mga tagapakinig. Nawa Diyos ay maging bukas ang isipan ng lahat upang Ama ay kami ay magkaisa sa aming mga layunin at magkasama-sama kami sa iyong kaharian. Ang oras na ito, Ama, ay aming hinihiling na nawa Diyos ay patnubayan mo kami at nawa ay bigyan mo ng kalakasan ng loob ang bawat sa amin upang ito, Ama, ay aming magampanan. Ang lahat ng ito, Ama, ay aming hinihiling sa pangalan ng aming dakilang tagapagligtas sa Kristo Jesus. Amen. Magandang hapon muli. Ngayon po ang ating talakayin sa hapong ito ay pinamagatan nating wala sa pangalan. O ito ay sinasabi nila na ito raw ang pangalan po ay hindi na mahalaga. Alam niyo po, ang sa relihiyon, ito po yung kanilang mga pinaglalaban na ang mahalaga raw, ikaw ay may Diyos, may pananampalataya ka, ikaw ay ligtas na. Pero kung titingnan natin sa ating pag-aaral para maliwanagan po tayo, napakahalaga po ng pangalan. Sapagkat ito po yung identity kung saan ka nakaanib. Hindi pwede sasabihin natin na kahit saan pwede. Kailangan meron tayong tinutukoy na isang lugar, kung sa lugar man ito, o kaya yung samahan. Lahat po ng mga samahan, lahat po yan mayroong pagkakilanlan. Ibig sabihin, mayroon pong mga pangalan na ginagamit upang yan ay matukoy at makilala. Ganun din, pagdating sa pagpapamilya, napakahalaga po ng pangalan. Dahil sa isang pamilya po, ginagamit yung kanyang pangalan, yung kanyang apelyido. At iyon ang pinapangalan sa kanyang mga anak. Di po ba? Lahat po ng mga anak mo ay dadalhin ang iyong pangalan. Kaya napakahalaga mo, hindi natin pwedeng baliwalain ang pangalan sapagkat ito ay napakahalaga. Kahit ang Diyos, nagbigay siya ng mga pangalan. Gaya ni Adan, ibinigay niya ang pangalan na yan. Si Eva, ibinigay niya yung pangalan na yan. Si Abraham, ibinigay ng Diyos yan. Tinawag yung pangalan na yan. Kaya Abraham. Kaya wag po natin sabihin o ikaila na hindi na mahalaga ang pangalan. Ang mahalaga, sabi nila, yun tayo ay merong kinikilalang Diyos. Subalit, meron tayong mga talatang babasahin. Ito po, brother, sa Efeso 3, talatang 15. Sabi Efeso 3:15, sa kanya'y kumukuha ng pangalan ang bawat sangbahayan sa langit at sa lupa. Yan po. Sige, brad. Ayun nga po, na sabi nga. Ayun po, pagkasabi na kumukuha raw ng pangalan ang bawat sangbahayanan sa langit at sa lupa. Ganon din po, pagdating sa pagre-relihiyon, napakahalaga yung pangalan kung sino ang sinasamba mo. Hindi po ba napakahalaga yan? Kaya kung sasabihin sa'yo, ano bang pangalan ng relihiyon ninyo?
ay, parehas lang yan. Ay, kailangan bigyan doon talaga ng pagkakinanlan kung saan ka talaga umaanit. Hindi ba? Sabi nga dito, kung ang isang pangalan pare-parehas lang, magkakatulad lang, sasabihin natin. Ngayon, bilang halimbawa natin, yung isang cheque, sinabi sa iyo ng boss mo dahil wala naman si boss. O sige, ikaw na lang ang pumirma dyan. At dali mo sa bangko at withdrawin mo. Ano kaya mangyayari sa'yo pag ginawa mo yung bagay na yun? Makukulong ka. Bakit? Hindi mo naman cheque yun at hindi mo pangalan. Hindi kasi na to. Hindi ka authority doon para yun ay withdrawin mo. Kaya pwede kang makulong. At hindi lang yan, sabi rito, ayon dun sa kawikaan. Sabi, ang mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa malaking kayamanan at ang magandang kalooban kaysa ginto at pilak. Yun ang pagkasabi rito, maigi raw piliin. Tandaan po natin na ang iglesia o yung church, ito ba'y pag-aari ni Kristo. Kaya hindi natin pwedeng ipangalan ito kung kani-kanino. Di ba? Ito po ay kay Kristo. Ito po'y ginagamit ang pangalan na kay Kristo. Bakit po kailangang ibigay kay Kristo ang pangalan nito? Sapagkat siya raw ang nagtayo nito. Kung sino yung nagtayo, sa kanya mo ito papangalan. Sabi nga sa Mateo, pakibasa kapatid yung Mateo 16:16. Mateo 16:16, at sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ayun po ang sinasabi rito. Dito lang binabanggit ni Pedro. Si Pedro mismo nagsasabi na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Hindi po ba? At ganoon din sa 6:18, brother, patuloy po. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Sino raw po ang nagtayo? Ang ating Panginoon Kristo. Siya po ang nagtayo ng iglesia. Kaya yung iglesyang yan, hindi mo pwedeng ipangalan kung kani-kanino yan. Sapagkat isa lang po ang may-ari niyan, ang ating Panginoong Kristo. At hindi lang yan. Binabanggit din sa ibang mga talata na sinasabi, siya ang ulo. Siya ang ulo ng iglesia o yung katawan. Ano po, Brother Ali? Sa Efesos 5:23, sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa. Kaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Ayun po ang binabanggit dito. Nakusabi, ito po bilang paghahalimbawa na si Kristo raw, siya ang pangulo ng iglesia. Ganoon din naman kung paano yung mga lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, ganoon din yung pamumuno. Kung paano namumuno si Kristo sa iglesia, ganoon din naman ang mga lalaki sa kanya-kanyang asawa. Kaya sinasabi rito na si Kristo ang ulo, sapagkat, sabing ganoon, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Sino ba yung magliligtas? Ang ating Panginoon Kristo, wala na pong iba. Yung iglesia na yan, kaya hindi po natin pwedeng gamitin o ibigay sa ibang mga relihiyon na yung pangalan na yan, sasabihin natin ay parehas lang. Hindi lamang yan. Ang kahalagahan nito, itong pangalan na ito, na itanayo ng ating Panginoon Kristo, ito po yung kanyang binili. Hindi po ito binili ng pera o ano pa man. Ito'y binili ng kanyang sariling dugo. Ano po ang pagkasabi, Brother Fred? Gawa 20:28, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo, upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ito po yung bili ng ating Panginoon. Doon sa mga obispo, sa mga namumuno ng simbahan, na sinasabi na ito'y pakanin ninyo ang iglesia na binili ng Panginoon. Ganito po kahalaga ang iglesia binili ng Panginoon, na ito'y pinagbilin bago umalis ang ating Panginoon, na ito'y ingatan ninyo sapagkat ito'y ang ibinuhos dito ng Panginoon yung kanyang sariling dugo. Kaya napakahalaga po. Hindi natin pwedeng sabihin
wala sa pangalan, walang halaga yan, pare-parehas lang. Hindi po natin pwedeng sabihin ng ganun. Ito pa ang dahilan, sabing ganun. Ito ang dahilan kung bakit ito ay kinilala bilang Iglesia ni Cristo. Ito po talaga pagkakilanlan dito. Iglesia ni Cristo. Sabi nga sa Roma, kapatid na Ali, Sabi po sa Roma 16:16, "Mangagbatian kayo ng banal na halik, binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo." napakaliwanag po ng talata. Sino po ba ang bumabati? Yung mga Iglesia ni Cristo. Bakit hindi na lang natin tawagin o tanggapin na ito ay Iglesia ni Cristo? Ito naman talaga ang dapat itawag, wala nang Scripture. iba. Hindi ba? Hindi na pwedeng gamitin. Hindi na po tayo magbabanggit ng ibang mga pangalan ng reliyon. Kasi napakaliwanag na rito na ito ay dapat natin tawagin na ito Iglesia ni Cristo. Bakit po? Dahil sabi rito, ito ay isang bilang kasintahang babae ni Cristo. Ito raw iglesia, isang kasintahan na ginagamit o sinusuot ang pangalang Kristo. Hindi ba kung ikaw ay mag-aasawa? Hindi ba kung ikaw ay babae? Pag ba ikaw nakasal doon sa isang lalaki, yung apelyido mo pa ba ang gagamitin? Hindi na po. Yung apelyido na ng iyong asawa. Bakit? Siya na po ang may authority sa iyo. Kaya siya ang dadalhin mong pangalan. Ganon din pagdating sa iglesia. Kung tayo nasa loob ng iglesia, kaninong pangalan dadalhin natin? Sa ating Panginoong Kristo. Ngayon, sabi rito, ano ang nararamdaman mo kung magpasyahing asawa? Ito bilang halimbawa natin. Paano ang madarama mo kung ang iyong asawa, sabi ganon, gagamit ng ibang pangalan? Sabi dito, bilang pag-aalok ng kanyang nobya, dahil itong iglesia ay nobya ng Panginoon, ngunit hindi mo namang ginagamit o ito may pinahalagahan mo, pinangangaralan pa. Ano kaya mararamdaman ng isang lalaki? Ibang pangalan. Ibang pangalan ang gagamitin mo. Asawa mo siya. Di ba? O pinahalagahan mo siya, kinakandili mo siya. Pagkatapos, ibang pangalan ang dadalhin mo. Ano kaya mararamdaman mo? Nananalo niya ang Hindi ba? Masakit sa loob mo yun. Ganun din ang Panginoon. Magdaramdam ang ating Panginoon. Kung hindi mo dinadala ang kanyang Panginoon, sasabihin mo, hindi mahalaga yung pangalan Iglesia ni Cristo. Ang mahalaga, may relihiyon ka. Kahit anumang pangalan yan, pwede na yan. Hindi po ganun. Dapat po natin aralin o ating siyasatin kung tama ba yung ginagamit natin pangalan doon sa ating pagre-relihiyon. Pagkat ito'y napakalaga. Sabi nga sa Efesos 5:24, Brother Fred, Episo 20:24, datapat kung paano ang iglesia ay nasasakop ni Kristo, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kanya-kanyang asawa sa lahat ng mga bagay. Ayun, isang napakagandang paghahalimbawa po rito. Paghahambing, halimbawa, na kung paano si Kristo, di ba? Siya'y asawa ng iglesia, dapat pasakop kay Kristo. Pangalang Kristiyano o pangalang Iglesia ni Kristo ang dadalhin mo. Kaya hindi naman sa pagpapamilya, pasakop kayo mga babae, di ba? Kanino? Sa inyo, inyong asawa. At gamitin ninyo ang kanyang pangalan sa madaling salita po. Yun po. Pakibasa, Brother Elias, yung 5:22 ng Epeso. Sa Efeso 5:32, ang sabi, "Ang hiwagang ito ay dakila, dapat sinasalita ko ang tungkol kay Kristo at ang tungkol sa iglesia." Napakahiwaga po ang sinasabi ng talata dito. Sapagkat itong dakila, hiwaga, ito po yung sinasalita tungkol kanina po sa iglesia ng ating Panginoong sa Kristo. Kung atin pong sisiya sa atin, aaralin natin. Ito po yung maiintindihan natin kung anong kahalaga ang pangalang Iglesia ni Kristo. Bakit? Sapagkat siya po ang nagtayo nito. Pinili niya ito ng kanyang sariling dugo. Ano pa ang sabi dito? Dapat pinahalagahan ng Panginoon ang kanyang bayan. Bilang mga individual na hula ayon sa kanino po? Sa hula po ni Isaias tungkol doon sa bagong pangalan na darating at makikilala sa buong sanglibutan. Pakibasa po, brother, yung Isaias 56, talatang 5. Isaiah 56:5, sila'y bibigyan ko sa aking bahay at sa loob ng aking mga kuta
ng alaala at pangalan na maigi kaysa mga anak na lalaki at babae, aking bibigyan sila ng walang hanggang pangalan na hindi mapaparang. Ito po sinasabi, magpakailanman, hindi mapaparang. At ang pangalan ito, sabi ganun, mas maigi sa lahat ng pangalan na ibibigay. Hindi ba? Kaya, tayo po, adalin po natin ito, mga nakikinig, nanonood ng programa ito. Meron pang isang talata, Brother Elias, doon sa Isaiah 62, talatang Diyos. Isaiah 62 verse 2, at makikita ng mga bansa ang iyong katuwiran at ang lahat ng hari ang iyong kaluwalhatian, at ikaw ay tatawagin sa bagong pangalan na ipangangalan ng bibig ng Panginoon. Ito po yung hula ni Propeta Isaias na makikita raw sa mga bansa ang kanyang katuwiran at ang sa lahat ng mga hari at ng iyong kaluwalhatian at yung tatawagin na bagong pangalan, ipapangalan ng bibig ng Panginoon. Kaya napakalaga po. Kahit nung una pa man talagang inihula na yan, na yung pangalan na yan, ito ay makikilala at mahayag sa buong sanglibutan. At ganun po sa 65 po, sa 15, sabi rito, at inyong iiwan ang inyong pangalan na pinakasumpa sa aking pinili, at papatayin ka ng Panginoong Diyos at kanyang tatawagin ang kanyang mga lingkod. Saan? Sa ibang pangalan. Kaya tayo po ay magsiyasat. Hindi natin pwedeng baliwalain yung pangalan na ibinigay sa atin sa silong sa langit at sa silong ng langit at sa lupa. Tingnan po natin. Ito po ay natupad. Na dapat, kung natupad dito ay atin itong yakapin o ito'y gamitin natin. Ano po? Ang pangalang Kristiyano. Napakahalaga po. Bakit tinawag na Kristiyano? Dahil tayo ay mga tagasunod ng ating Panginoong Kristo. Pero paghalimbawa, kung tagasunod ka ng isang artista, bigyan nating halimbawa. Kung ikaw ay follower ka ni Nora Honor, anong magiging pangalan mo? Sukan yan. Nora niya. Eh kung kay Vilma ka, Bilman yan. Vilma niya. Yun po ang dapat natin sundin. Kaya napakalaga po yung pangalan na binabanggit dito. Hindi natin pwedeng babaliwalain ito. At ang sabi po sa talata, pakibasa, kapatid na Fred, sa 11:26 ng Gawa. Sabi po dito sa Gawa 11:26, at nang siya'y kanyang masumpungan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia, at nangyari na sa buong isang taon sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao, at ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. Ito po yung patutuo na yung mga unang yung unang mga alagad, sila po ay pinasimula ang tawagin mga Kristiyano. Saang lugar po yun? Sa Antioquia. Yun po ang tinawag sila dahil sila ay mga follower ng ating Panginoon Kristo, kaya sila tinawag na mga Kristiyano. At ang sabi pa sa talata 26, talatang 28 ng Gawa, kapatid na Elias, ano pang pagkasulat? Gawa 26-28. Oo. At sinabi ni Agrippa kay Pablo, sa kakaunting pangihikayat, nais mo akong maging Kristiyano? Kristiyano. Binanggitan naman po ang pangalang Kristiyano. Mhm. Kaya napakalago, hindi pwede natin sabihin na hindi natin isusuot o tatanggapin yung pangalang Kristiyano. Napakalaga po ng isang pagiging Kristiyano. Ganon din po. Brother Phil, pakibasa ngayong unang Pedro 4, talatang 16. Unang Pedro 4:16, ngunit kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano, ay huwag mahiya, kundi luwalhati ng Diyos sa pangalang ito. O, kita niyo, binanggitan naman po yung pangalang Kristiyano, kaya ito po napakahalaga. Dapat po natin tandaan na huwag natin babaliwalain yung salitang Iglesia ni Kristo. Dahil lahat po ng mga tagasunod ni Kristo, ito po itatawagin mga Kristiyano. Yung po sa 3 talatang binasa natin, ito po ang nagpapatunay, nagpapatotoo na tayo ay mga follower ng ating Panginoon Kristo, tatawagin po tayong Kristiyano. At ang sabi pa ng pangalang Kristiyano, ito ay angkop. Ibig sabihin, ito ay natatama
doon sa Tama. pangalan ng ating Panginoong Kristo. Kaya kung tatawagin kang Kristiyano, ito ang tumutukoy na ikaw ay kay Kristo. Kay Kristo. O, paano kung wala ka kay Kristo? May kaligtasan ka kaya kung wala ka kay Kristo? Hindi po natin makatanggap ang kaligtasan kung hindi natin dala ang pangalan ng ating Kristo. Ngayon po, sa ating discussion po, ay magbibigay lang po tayo ng konting mga ano dito. Si Brother Elias na po, ang magbibigay sa una, panguna po. Opo, nakita natin, Brother Jun, Brother Fred, mahalaga talaga po pala ang pangalan. Dahil sa pangalan, Oo. ay magkakaroon tayo ng authority. Makikilala na, baga, ma-align o malilinya tayo doon sa tunay na nagmamay-ari sa atin. Sa pag-aasawa, tataglayin ng asawang babae ang pangalan ng kanyang asawang lalaki. Ang authority ng asawa, lalaki, ang mangumulo sa asawang babae. Oo. At yung kaligtasan, sabi nga, 4:12 ng gawa, binasa, katatapos lang, walang ibang pangalan. Na, kung na ibinigay sa mga tao na sukat natin ikaligtas. Ang pangalan ng ating Panginoong Kristo ay authoritative, may kapangyarihan. At yun ang ginagamit ng mga apostol. Sabi nga, sa Gawa 3, Kapitulo 5, sabi, sa 6, dadapot sinabi ni Pedro, pilak at ginto, wala ako. Dadapot ang nasa akin ay siya kung ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo, taga Nazaret, lumakad ka. Yung pangalan ng ating Panginoong Kristo, authoritative, taglay-taglay ng mga apostol para makapagpagaling, para makapagpangaral ng salita ng Diyos. Maaprubahan, mapatunayan nila na ang salita ng Diyos ay mula sa Diyos sa pamamagitan ng pagtataglay nito ng authority. At sabi nga doon sa Gawa 19:15, yung inaalihan ng masamang espiritu. Ginamit. So, sa amin, nakikilala ko si Pablo, nakikilala ko si Kristo. Badada po, sino-sino kayo? Yun eh, may authority na tinataglay ang salitang o ang pangalan ng ating Panginoong Kristo. Na pinagkakamalian din naman ng maraming panahon o maraming tao at pastor sa panahon natin ngayon. Opo. Sinasabi nila, Kristiyano ang lahat ng naniniwala kay Kristo. Pero merong buntot. Sa Biblia, nabasa natin, Kristiyano, no more, no less. Pero ang tao nag-invento, Kristiyano, Dagdagan. Katoliko, Yun. Kristiyano, Metodista, Kristiyano, Kibuloy, Kristiyano, Soriano, Makarami po. baga Kristiyano, Mormon. Lahat po yan para sa mga tao sa panahon natin ngayon, lahat yan Tatawag. categorize nila, yan eh, Kristiyano lahat. Pero, baliwanag sa Biblia, no more, no less. Ang common name na ibinigay sa mga tao na tatawagin sila sa pangalan, Kristiyano. At yung mga pagsasalarawan, kung tawagin descriptive o kung tawagin naman belongingness, makikita kay Kristo talaga. Iglesia ni Kristo, Kristo. katawan ni Kristo, pinamumunuhan ni Kristo. Brother Fred, kung meron At kayong may dadagdag. pupunan nyo. Tama yan, Brother Elias, na kailangan talaga ang pangalan ay tawagin ay Kristiyano. Pero, isa pa sa pinakamahalaga, pagka tayo po ay tawagin Kristiyano, kailangan ay ibinihis na natin si Kristo. Pag sinabing ibinihis natin si Kristo, si Kristo yung nakikita sa atin. Sa larawan. Ano ba ang ating Panginoon sa Kristo? Ano ang makikita natin sa ating Panginoon? Siya ay mapagpakumbaba. Ngayon, kung magpapanggap tayong Kristiyano, tapos hindi naman tayo marunong magpakumbaba. Hindi tayo Kristiyano noon. Ang Kristiyano, kung ano si Kristo, iyon ang makikita sa atin. Iyon ang Kristiyano. Daming Kristiyano ngayon eh. Mga born again Kristiyano daw. Oh, Katoliko, Kristiyano. Pero tingnan mo naman, sino ba ang pinakamaraming musakal sa panahon natin ngayon? Di ba? Nawala na yun. Tapos gusto nila Kristiyano. Inaangkin nilang Kristiyano sila. Pero ang sinusunod Kristiyano, kung paano, kung ano. Katulad na nga, hinalibawa ni Buddy doon kanina. Doon sa mga artista, yung mga matatagal na kasi yun, duluma na. Oo.
panahon nila Nora Honor saka ni Belma. Matagal na yun. Oh, yun talaga. Kung ano yung Itsura. halos pati gupit, ginagaya nila. Tama. Kulay. O pati Lookalike eh. Oo. Kalookalike na lang. Lookalike, ginagaya nila yun. Pati nunal. Pero ngayon, sa atin, Oo. pag halos nadaming reliyon na nasusumputan. Oo. Kristiyano din daw. Pero hindi nagagaya si Kristo. Pero hindi nila nagagaya si Kristo. Kaya nga eh. Yun nga lang pagpapakumbaba. Ano ba sabi ni Kristo sa sa Pilipos Dos, sais. 5, 6 hanggang 8. Oo, Siya kaya- nagpakababa. Oo. Pero bakit ang mga Kristiyano ngayon hindi Hindi. magpakababa? Mataas eh. Pati makikita mo lang sa kalsada lang eh. Oo. Mayroon ba mapagbigay? Wala. Magpapakababa? Wala. Kaya nakakalungkot po mga giliw naming taga-subaybay na nag-umaangkin tayo na Kristiyano pero wala naman sa atin, Wala sa- hindi naman nakikita sa ating sarili ang ating Panginoong Kristo. Ang Kristiyano, kung ano ang ating Panginoon, sabi nga pagka tayo nagkatusuhan, ibinihis natin si Kristo, makikita sa atin pagkatao ang ating Panginoong Kristo. Amen po yan. Maraming salamat, Brother Fed, at napakaganda ng inyong mga binigay na karagdagan. At wala na po akong masasabi ron dahil nabanggit na lahat ng mga yung dalawa mga kapatid natin kung anong ibig sabihin ng pagiging Kristiyano. Nabanggit niya na kailangan kung ibibihis mo si Kristo, dapat meron kang pagpapakumbaba. Napakahalaga nun. Meron kang mabuting puso, meron kang mabuting pagkatao kung ikaw ay tatawagin na isang Kristiyano. Maraming salamat po muli. Salamat. Kukunti na lang, brother yun. Oo. Ay, syempre, nagpapasalamat ako doon sa punto ni Brother Fred. Ganda eh. Ang ganda po. At saka ngayon, sa atin ngayon, na mga nakikinig, magkakaroon po tayo ng komento, tanong, at magkakaroon tayo ng kilkil ang ating konsensya. Ganyan pala ang kaisipan ng kasulatan. O bakit ganyan ang kanilang sinasabi? Ito na yung mga pagkakataon para magtanong po tayo. Magbigay tayo ng komento. At yung mga ganitong paraan ng pag-aaral, nagbubukas ng ating isipan at ng ating mga nagpumupukaw ng ating damdamin para siyasatin natin sama-sama kung ano sinasabi ng banal na kasulatan. Maraming pong salamat po muli. Maraming salamat din po. Tayo po ay Magtatapos na. magtatapos na po ang ating talakayin po. Sana sa mga susunod po ibig sabihin na magpatuloy po tayo sa magandang aralin natin, sa pakikinig at sa panonood po. Maraming salamat po. Tayo po ay mananalangin na. Bilang salamat. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy o Diyos, kami pumupuli sa iyo nagpapasalamat na patuloy mo kaming ginagabayan sa pamamagitan ng mga pag-aaral na iyong salita o Diyos kung paano namin ito maihatid sa aming mga tagapakinig. At dalangin namin o Diyos na may maintindihan nila ito at ito ay kanilang masusugan ang mga pag-aaral namin ito upang maunawaan nila kung ano talaga o Diyos ang iyong kalooban at kung ano ang ibig mo sa lahat ng tao. Na alam namin o Diyos na lahat ng aming mga dalangin na nawa ang mga nakikinig ng programang ito sila magpatuloy upang makamit din naman nila o Diyos ang tunay na pagre-religiyon. Patuloy ang aming mga papuri o Diyos, pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoon Kristo na tagapagligtas. Amen. Amen. Ngayon, para po sa mga huling pagbati namin ay kami po nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay, inyong mga pagtanong, pag-share at mga pagbibigay ng mga komento. Kami po nagpapaalam na hanggang sa muli. Ang inyong lingkod mula sa Oras ng Biblia.